natin yung kwento. Kakabugin ko ang mga pang Miss Universe na sagot nito. Pang hapon yun or pang umaga, pang gabi, pareho lang po yung binibigay namin. So, yung decision whether to put it on prime time or non-prime, I leave it up to management. Opo. So, parang sa amin kasi, wala namang pinagkaiba yung audience ng umaga, ng hapon, ng gabi. They all deserve the best. So, Sa kapag maganda ang material, kahit anong time slot, susunod ang viewers. Di ba, Miss Jeannie? Glenn, you wanna add some more? Kay Jane naman. Jane kasi 'di ba, alam naman natin ang napaka-controversial mo sa PBB, 'di ba? Now, to be more appealing doon sa masa, magiging televiewers nyo. Siguro, patuloy pa rin po. Ako kasi, since PBB naman po, inside, the way I think kasi, puro positive lang din naman po. Puro lahat, kung may problema man na darating, hindi ko na siya iisipin as anything negative. So, ako, personally, I try to look at things in a positive light. I try to smile kahit na there's haters or there's bashers kasi hindi naman din mawawala yon. And kahit sino naman din nagkakaroon ng haters. And so sa akin, just be yourself and continue sharing positivity always. Did you mind na pinlay up yung love triangle niyo talaga ni Joshua, Loisa? Did you mind nung nalaman mo agad na... Sa akin, it's okay. Okay lang din sa akin to work with them. Siyempre, mag-i-enjoy din naman kami. And actually, happy ako for them kasi after PBB, nagkaroon din sila together with me. Nagkaroon kami ng projects. And yun, I am very proud of them din. Wala na ba? Natuldukan na ba yun sa inyo ni Joshua? Hindi na ba hindi naman nag-continue outside? Wala naman yun. Wala talaga? Wala Hindi naman. naman kami maniniwala. Parang meron naman yun. Hindi, Joshua, meron ba? Ano ba? Infatuation. At least si Joshua may label, di ba? Ano tawag mo doon? Infatuation. Oo. Spell mo nga! Crush na lang. Crush na lang. C-R-U-S-H. Infatuated lang siya kay Jane Inside Out. Loisa, ikaw, nung nalaman mo na ang role mo love triangle kayo nila Jane. Okay lang po sa akin kasi sila naman po nagbigay and yun po, okay lang po. Naapektuhan ka ba? Hindi po. Na-hurt ka ba? Hindi naman po. Glenn? One last, kay Jerome. Kasi di ba naman, alam naman ng lahat na si Jane is with Jerome, di ba? Opo. Sa totoong buhay. Now, being team nyo Well, from our televiewers, kasi you have to do an extra mile or an extra step para mas mahalin yung love team nyo ngayon. well, personally naman po, syempre po, I respect naman po kung ano po yung personal life talaga ni Jane, love life, kung ano man po. Pero, mas nire-respeto niya na naman po sarili niya, which is nagiging open po siya sa akin. Kaya nakakapagtrabaho naman po kami na maayos, open po kami sa isa't isa. And hindi naman po sa pagmamalaki kasi before din niya makilala si Jeron, talaga naman pong close friends na kami at hindi naman po nagbago yung kahit dumating siya. Basketball player yun. Ingat ka, ha? Jerome. Tsaka habulin daw talaga siya. Ay, talaga. Sabi Nino, as per... Okay, last question tayo, Aaron. Yes, we are down to our last question at manggagaling yan kay Sir Pablo Tariman. Pero bago yan, batiin muna natin ang happy birthday. Sino? Ang ating mga kapamilya press na sina Janice Navida, Lourdes Fabian, Balchor Bautista, Chris Diestro, Ronald Raffer, Tony Coraza, Mario Bautista, Joe Barameda, Ian Farinas, Jerry Donato, Edgar Cruz, Alfie Lorenzo, Fernando Guzman, Lelianes, Wendell Alvarez, and Tita Nitz. Ano yan, one day? Lahat sila?
Buong January Buong celebrants. January. Happy birthday po sa Akala inyo ko the lahat. whole day. Yes. And syempre si Noni Nicasio, birthday niya rin today. Ayan. Okay. Happy birthday po sa inyong Happy lahat. birthday. Our last question will come from Tito Pablo Sir Tania. Pablo. Gaano kadali o kahirap ang trabaho ng isang creative director? Tsaka, pwede itong tanungin ng ibang mga writers, what does it take to be a good writer of a teleserye? Tsaka, gaano kahirap mag-adapt ng isang pelikula tapos in-adapt sa teleserye? Actually, mahirap na masarap ang pagbuo ng teleserye. Mahirap kasi napaka-complex at komplikado ng kwento ng mga teleserye dahil hindi naman siya 2 oras lang eh. So yung pinanggalingan nito, 2 oras lang yung original na yung pelikula. Ito inabot ng 2 taon at kalahati ang naging paglalakbay niya hanggang sa natupad siya. Yung pagbubuo ng script, umabot ng mahigit 2 taon. Napakaraming pagbabago, tweaking dito, tweaking doon, backstory dito, palitan ito, and so on and so forth. So, hindi siya ganun kadali eh. Hindi gaya nung kung 2 oras lang ang buuin mo. Ikalawa, 3 generation ng pag-ibig yung sinundan ng team ng writers. And even if halos 1 week lang pinakita yung first generation ng love story nung mga magulang ni Cecilia, ang mga writers, kailangan buuin nila yun ng todo-todo, even if ang gagamitin lang nila mga 10-20%. And so, napakahirap at komplikadong trabaho. Kaya lang, masarap din na trabaho yung nagbubuo ka ng isang show, ng isang kwento, kasi parang nagiging buhay na lahat sila. Lalo na, sa timpla ng karamihan ng mga shows ng unit ni Jeannie, na mas parang totoo, hindi siya big moments, hindi siya convoluted na mga plots, kundi parang daloy ng tunay na buhay, mga taong nagkakamali, mga taong nakagagawa ng tama. So mas challenging siya at mas mahirap isulat, but at the same time, mas masarap sa pakiramdam pag nabuo mo. Kasi parang ito rin yung mga taong nakikita ko sa palibot ko. Mm-hmm. Ito rin yung mga taong nasa pamilya ko at sa labas ng pamilya ko. And so, ayun, mahirap na masarap. Relatable stories, no, Sir Ricky? Relatable story. And also, isa rin challenge na at the same time satisfying ang magtrabaho sa ABS-CBN kasi lahat ng teleserye ng ABS-CBN, primetime man and primetime man, laging ginagawa nilang pulido at dekalidad. May standard silang hindi pwedeng bumaba paano doon. So, ang dami-dami niyang steps na dinadaanan bago siya ma-approve, as in butas ng napakaraming karayom. By the time na nakarating ka doon sa dulo ng pinakahuling karayom, para ka nang nag-workshop ng habang buhay kung paano magsulat. Yeah, thank you. Ricky, anong qualities ba ng mga writers ang kinukuha mo para makatrabaho mo sa pool of writers sa project? Ang isang ongoing policy ng ABS-CBN, lagi nilang pagsasama yung mga datihang writers at yung mga baguhan. Kasi ang ABS laging bukas, and yun ang isang responsibilidad ko sa ABS-CBN, laging bukas ang ABS-CBN sa mga bagong talent, lalo na sa pagsusulat. And so itong nasa angka, binubuo ito ng mga datihang writers at ng mga baguhang writers. Kawo-workshop lang last year. And then ito ang kanilang unang show, yung iba sa kanila. Yung iba naman, 10 taon nang nagsusulat. So pinagsasama sila. Kagaya ng pinagsama rin naman si Jeffrey Turian at ilang mga director na hindi na masyadong bago, pero hindi rin masyadong luma. So, yun. Yeah, Ricky. Anong hinahanap sa mga writers? Anong quality, Sir Ricky? Anong quality? May imagination. Kasi sa panahon ngayon, yun ang salat na salat. Walang imahinasyon. Ang karamihan sa atin. And then may empathy. Okay. Yung nararamdaman niya ang nararamdaman ng ibang tao. And I think, nandun sa kwentong lalabas, napapanoorin nyo, kung ano man yung resulta ng hinanap namin sa mga writers namin na bumuo ng team, yung kanilang imahinasyon, yung kanilang na mali siya o tama siya. Lahat sila nagmamahal, lahat sila nakakagawa ng tama o ng mali, pero hindi sila masamang tao. And gusto ko rin linawin na bagamat mayroon kaming infidelity na topic na tinakol dito sa kwento, wala kaming the other woman as purely the other woman.
Yung other woman namin naging, in a way, parang wife din. So lahat sila umiikot ng role, walang the other woman na tagalabas. Okay. Yes, salamat. Isang tanong na lang. Sa cast sina Miss Vina at saka kay Miss Denise, in general, ano ang hinahanap nyo sa isang writer ng teleserye? May time na ba kayo na sinabi nyo pwede bang i-rewrite nyo ito parang hindi ko ma-deliver to? So what attracts you to a material? Actually, mahirap pagsalita ng ganun. Diyan lahat ng mga writers namin. Diyan si Sir Ricky. No, actually, hindi pa nangyayari sa buong buhay ko na sa pag-aartista ko na nagsabi ako sa isang writer na ay ayokong gawin yan. Ay pwedeng kasi I'm also open to different characters or yung mga pinapagawang eksena sa akin sa bawat teleserye. So, I think it will never happen na mangyayari yun kasi may tiwala ako sa kanila. May tiwala ako sa kanila sa mga papagawa nila bilang sa mga character na gagawin ko. Kaya, I'm leaving it up to them. Silang mas nakakaalam actually. Salamat. Ako rin wala rin ako sa level na yun na humingi. Pero kung may hihinginin man ako, it's more. Kasi pag nagbabasa ako ng isang page, gusto ko pa ng isa pa at isa pa. So, addict lang yung level ko. I really look forward to reading the next script and so on. So, kung may hingin ako, yun lang. Pero I've never, in my whole entire 17, 18 years, asked for anything in a script. Yeah. Thank you. Thank you. Sir Pablo, maraming salamat po. And that wraps up our Q&A. Final words, please invite everybody. Christian? Humihingi po kami ng support ninyo. Tulungan nyo kami mag-spread the word. January 19, 3:45. Magsa-start na yung Nasaan Ka Nang Kailangan Kita. This is a very good movie. Para talaga sa TV series. Sorry. Spread the word. Magugustuhan to ng mga Pilipino. Ito talaga yung mga hilig ng Pilipino panoorin, mga kwento ng family. So, maraming salamat. Thank you, Christian. Jerome? Maraming salamat po sa time na binigay nyo ngayong gabi. Thank you so much po talaga. And we hope po talaga na sana ma-spread nyo nga naman po talaga yung word na this January 19 po, back-to-back sa Kapamilya Gold po ng Flor de Liza. Yun po, thank you so much. Ang italis lang po sabihin namin na hindi po namin sasayangin yung i-spread yung word. We'll do our best. Saka yung oras nyo sa hapon. Yes. Jane? Ayun, inulit ko lang po. Sana nga po ay abangan nyo Nasaan Ka Nang Kailangan Kita sa January 19. Maraming salamat po sa pagpunta nyo po ngayong gabi. And yun po, itong Nasaan Ka Nang Kailangan Kita, yung mga kwento po dito ay nangyari talaga sa totoong buhay. So lahat talaga makaka-relate. And yun, sana po talaga pakatutuhan nyo po. Thank you, Jane. Joshua and Loisa, please. Yun po, thank you po sa pagpunta niyo po dito and sana po tulungan niyo po kami na ma-spread po na sa January 19 na po yung Nasaan Ka Nang Kailangan Kita. Yun po. Thank you po. Congrats on your first big break, Joshua. Thank you po. Pagpunta dito at sana po panoorin natin at suportahan po natin ang Nasaan Ka Nang Kailangan. Nafe-feel ko na yung support ninyo. Pero sana mas support pa sa lahat ng nanonood sa ABS-CBN. Kung may puso ka, magugustuhan mo ang show na to. Katulad ng sinabi ni Sir Ricky, mag-enjoy kayo. Okay, and before we ask for Vina's final message, later po, we'll just make it organized. We'll start first with the photographers and the bloggers on this row. Okay? Tapos after nun, saka po aalis kayo, papasok yung TV crews. Para na po hindi tayo magulo sa stage mamaya. Vina. Lahat ho kami nagpapasalamat sa bumubuo ng unit ni Miss Jeannie. Maraming salamat. Actually, ako, it's an honor na ma-portray po ang role ni Miss Susan Roses. Actually, excited ho kaming lahat. Looking forward po kami sa January 19. And we're all praying na magiging successful ang aming pilot. At tuloy-tuloy na yung pagiging success noon, di ba? So we're all excited. Thank you, Vina. Thank you, everybody. Thank you, everyone. Okay, let's have a group photo now
Photographers po muna and our bloggers dyan sa first row.